Humihirit ng mahigit 50 billion pesos na budget ang DPWH-NCR para masolusyonan ang problema sa baha sa buong Metro Manila. Ang detalye tungkol dyan sa report ni Mela Las Moras. Tiniyak ng DPWH-NCR na walang ghost flood control project sa Metro Manila. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, pinusisi kasi ng mga kongresista ang iba't ibang hakbang kontra baha ng DPWH at MMDA. Sa panig ng DPWH-NCR, kabilang anila sa kanilang long-term measures ay ang pagsaayos ng drainages at waterways capacity sa rehiyon at rehabilitasyon at konstruksyon ng pumping stations. Ang MMDA naman may mga regular maintenance activity, bayanihan sa estero, mobile materials recovery facility at manual and mechanized trash traps. Sa inyo pong palagay, nagkaroon po ba ng ghost project sa inyong mga nasasakupan? As far as I know po, wala pong ghost project ang NCR. Wala hong nangyaring senaryo na binayaran ng isang kontraktor kahit hindi in full amount kahit hindi patapos yung proyekto. Yes po. Para maresolba ang problema sa baha sa buong Metro Manila, sabi ng DPWH-NCR, nasa 52 billion pesos ang kailangan. Pero bukod sa pondo, pinatitiyak din ng mga mambabatas ang pagpapaigting sa koordinasyon at implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. The problem right now po is not just the ghost projects. For NCR, it's the phases per phase. Yung civil works nangyayari next year. Katulad po ngayon, meron kaming pumping station. Pero yung pump dadating next year. So ngayon, bago po dumating yung pump, barado na mismo yung infrastructure. So paano po natin aayusin yon? Malaking bagay sana na yung Metro Manila as a whole, connected lahat ng mga planning din natin, coordinated din among LGUs, different LGUs po. Sa isang punto ng pagdinig, naungkat din ang pamilya Diskaya. Nakasaad kasi sa presentasyon ng DPWH-NCR na isa sa mga kontraktor ng kanilang flood control project sa Metro Manila ang St. Timothy Construction Corporation na may rating pang VS o very satisfactory. Engineer, Yes po. meron po bang pagmamayari ng mga diskaya dyan? Alam ko po, meron din pong mga, may mga flood control structures po tayo na ginawa rin po talaga ng, Diskaya. But then again, objectively, it has been rated by the CPES evaluators naman po. So kung ano po yung rating nila dito, I know na fair naman po yung naging evaluation po dito. Sa ngayon, isa rin ang St. Timothy Construction Corporation sa mga iniimbestigahan ng House Infrastructure Committee, lalo pat ito ang kontraktor sa isang questionabling proyekto sa Bulacan. Git ni Infracom Co-Chair Terry Ridon. Congratulations. Kung very satisfactory ho yung ang mga rating po nila sa NCR na, pero I think babalik ho tayo doon sa fact na when the President went to Bulacan, ito sa St. Timothy project, hinawakan ho niya yung dike. Ano yung nakita niya? Steel cables, nahawakan niya daw po yung semento. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So, I think okay yan. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. Hamon pa ni Ridon sa lahat ng contractors na ipinapatawag nila, humarap sila kung wala silang itinatago sa ngalan na rin ng katotohanan. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy ng mga kongresista ang kanilang investigasyon ukol dito sa mga issue sa flood control project sa bansa. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.